Yun bakit sa pagkakataong ito, hindi ko nakitang nag-exercise ang ating Kongreso ng kanilang oversight power. Ito pong Ah, oversight power, mga kayubi, ay isang oo, attorney. kapangyarihan ng Mm, Kongreso na kung saan sila ay binibigyan ng pagkakataon na usisain mm, ang mga nagpapatupad ng mga sari-saring proyekto na kung saan pinondohan ng ating mababa Ah, at mataas na kapulungan. kumbaga, attorney Bueno partner, monitoring. Monitoring to. Tinitingnan nila tama ba ang Oo, pagpapatupad ng proyekto according pa ayun. do sa mga pondong inilaan natin dyan. Oo, No? hindi yung pag lumabas na yung pondo. Wala na silang Diyan. pakialam. Oo. Kasi ito yung samantalang sila ay may power of the purse pero hindi doon natatapos ang kanilang kapangyarihan. Oo. Pag natapos na yan, meron silang kapangyarihan na tingnan kung tama ang implementasyon ng Nako, proyekto na yan. tama ka po. Yun Doon ang pagdating kulang. doon sa aspeto ng pondo ng bayan. Correct. Tama bang ginamit? So, doon lang, hindi ako nakakita ng ganong Oo. sistemang... Pero ito partner attorney Bueno, mga kayubi, maganda pong malaman natin mismo kay attorney Bueno po, ating kayubi sa usapang batas. Hindi dito ba may involve yung mga nagkakaroon ng hearing na ito, yung usapin na ito sa mga flood control project, yung mga contractors between the government? Hindi kasi nababanggit, attorney, as you were saying kanina, yung insurance. Okay. Oo. Meron ba ditong usapin sa insurance ang ganitong klaseng the government and the contractor, no? Oo, kasi pag ganito, in ordinary business nga maliitan ng proyekto. Kapag ikaw ay nag-enter into a construction project, Oo. no? Siyempre, kung multi-million project yan, Yes, attorney. kinakailangan mo na mag-provide ng performance guarantee bond. Alam niyo po yung performance guarantee bond, yan ay isang assurance sa on the part of one party, in this case DPWH, no, para mabigyan siya ng assurance na ang kanyang contractor ay i-fulfill ang kanyang obligation according to the agreement. Kasi sa isang kasunduan na ganito, Oo, attorney. lahat sila may obligasyon according to the contract. Okay. And then to ensure that these parties to the contract will fulfill their Oo. obligations. Tatapusin nila, partner. Tatapusin nila yan. Ano naman ang assurance or garantiyang pinansyal ng DPWH para kung sakasakaling ma-default ang kontraktor, kung sakasakaling hindi natapos ng kontraktor, at worst case, hindi niya ginawa ang kanyang obligasyon, walang proyektong itinayo. Okay. Dapat may proteksyon ang pera ng taong bayan. Oh. Paano gagawin yan? Papasok ang third party to the contract. Ito yung tinatawag na surety company, yung insurance company na kung tawagin natin. May ganun pala yan, Siya ay attorney. dapat kukuhanin ng kontraktor at Okay. sasabihin sa DPWH, Oo. in the event nag-default ako, hindi ko nagawa ang aking obligasyon Okay. as per our agreement. The surety company, the insurance company will pay you this agreed amount. Okay, babayaran si DPWH. Oo. And then pag nasingil na siya ni DPWH, upon presentation of the necessary evidence that there is really no project na nag-exist, si insurance company naman, si surety, ay hahabulin ng kontraktor para singilin doon sa perang ibinayad sa DPWH. Okay. Attorney, saglit, may pumapasok pong mga ano dito, bago po nyo ituloy, baka kasi matabunan to. Attorney, magandang gabi po. Matapos yung surety bond after the 1 year, wala warranty ng project. Yun. Sabi ni Simple Man. But attorney, matatapos yung surety bond after the 1 year warranty ng project. Okay, hindi, ganito yan, no? Kapag nakita ng DPWH na walang proyektong ginawa, Itong sa Plaridel, Bulacan. sa Plaridel, Bulacan, Opo. the DPWH can claim, recover the losses incurred by the government
from the surety or insurance company. Oh, Okay? okay. So, pag na-recover niya na yon, si surety insurance company naman ang hahabulin niya si contractor. Ngayon, normally 30% lang yan. 30%. What will happen now to the remaining balance of 70%? Okay. Ano mangyayari doon sa 70%? So, titingnan uli natin ng kontrata. So, let us assume that there is a clause in the contract na liquidated damages. Okay. Yung pong liquidated damages, Damages. mga kayubi, yan po yung fixed amount provided for under the agreement. Na kung sakasakali, pre-calculated yan eh. Na kung sakasakali, no, attorney. na nangyari nga yung ganitong klaseng sitwasyon, Oo, ito. ay ito yung sisingilin ng DPWH against the contractor, yung fixed amount na yan. Na hindi nila makalkula nung nag-sign sila ng agreement because hindi nila alam. Like for instance, yung foreign exchange rate, hindi fixed, nagpa-fluctuate. Nag-oo. So Iba-iba kung nagpa-fluctuate yan, so hindi mo ma-fix yung amount, nagkasundo kayong dalawa. Eto na lang yung liquidated damages, 10 million. In the event may nagkasala sa ating dalawa, ito yung fixed amount, 10 million. So yun yung habulin. That is in addition to the other types of damages like compensatory, actual damages, mga something like that. Yun ang ano. Pero Attorney Bueno, partner, bakit hindi ito na pag-uusapan o na itatanong within the Congress Yan, or yung... napakaganda ng tanong mo, partner. Kasi sa'yo ko lang narinig to, partner Attorney Bueno Actually, hinihintay ko din yan sa investigation. Oo. Bakit walang nagtatanong na, meron ba kayong in-execute na agreement with the surety company to protect the money, the public funds, in the event of default on the part of the contractor, in the event na hindi nila ginawa yung proyekto, in the event na hindi nila itinayo, at wala, ghost talaga, ghost. So there must be a surety bond, yung tinatawag na performance guarantee bond. So the DPWH is protected. Okay. At ngayon, ang tanong ngayon dito, bakit sa kabila ng lahat na meron na tayong nakikitang ebidensya sa balita, di ba? May bit-bit sila minsang dokumento, fully paid. Oo. Di ba? Completed project. But in truth and in fact, hindi naman talaga inumpisahan. That is already a good evidence that you can present to the surety company in order to recover part of the losses of the government. No. And then, file the necessary civil case in order to get that liquidated damages and other types of damages from the contractor. So, if you were the secretary of the DPW Secretary Vincent, kasi ikaw yung kakaupo mo pa lang bago ka pa lang. Hindi mo alam kung ano yung mga nasa ilalim nga, di ba, na ginagawa nila. So, ang first thing first na ask mo, attorney, the secretary, the contract. Yes, definitely. I will ask for the contract so makita ko yung detalye ng kanilang pinag-usapan at pinagkasunduan. So kung meron ditong clause about the liquidated damages, titingnan ko yan. Kung meron din diyang clause about the surety, the insurance, which is definitely dapat meron. It is a must. Must yan. Paano kung wala, attorney, hindi po pwede? Talagang hindi po pwede. Dapat. What kind of protection ang binigay ng secretary or district engineer in the past? Kung wala itong surety, walang performance guarantee bond, necessary yan sa isang lalo na multi-million peso project. Pera ng taong bayan. Tao yan How will you protect the public money? If there is no surety, if there is no liquidated damages clause under the agreement, hindi pa pwede yun. Meron tayong batas tungkol sa insurance for the construction industry. Very good. Yan, nakalagay dyan. So, sakto. Meron tayong insurance law na dapat nag-guide sa atin kung ano ang ating dapat gawin upang proteksyonan ang ating mga sarili, ang ating pera, ang mga government projects na yan.